Di ganito kadali ang buhay ko noon. Lumaki akong naghahanap buhay sa kalye. Nagtitinda ako ng palamig para lang makaraos. Nung nagtitinda ako noon, sama ako sa kuya ko, pa-plastic-plastic kami. Niyayaya ko yan lagi pagka walang pasok. Bata siya, maliit pa siya eh. Elementary ako, sa mga 6, ganon. Lahat ng pasikot-sikot sa palengke, basta mapagkakakitaan, tumulong lang sa pamilya, ginagawa namin magkapatid. Dumating yung time nung medyo nakaipon sila nanay, nag-ano sila ng cart, no? Naghanda kami ng palamig. Pag sa umaga, pag gumigising kami, 4 AM, dapat nakaprepare na lahat. Iigiban ko na yung mga tubig. Kapag naigiban na yung tubig, unahin ko munang i-deliver yung yelo. And masipag yan si RJ. Talagang pagka sinabi mong pumunta sa ganito, tumulong sa ganito, tutulong talaga yan. Mahirap, lalo kapag sumasapit na yung tag-ulan, ayun lang yung source namin na pinagkakakitaan. Yung tipong pag umuulan, wala kami makakain, na halos wala kami malapitan. Sa pagtitinda namin, nakaipon sila nanay at si tatay kasama si RJ. Ginawa nila, pinapunta nila ako Manila para mag-aaral. Doon ako nasaktan yung kuya ko, nung dumating yung college, siya na yung pinaaral, ako yung naiwan na nagtitinda. Galing sa school noon eh, galing school. Paalis na ako, sabi ko, mag-aaral na ako sa Manila. Iba pala kapag lagi mong kasama yung kapatid mo at nawala sa'yo, talaga malulungkot ka. Pag nakatapos ako, makahanap ako ng trabaho, lumaki ang income, maiahon ko yung pamilya ko sa pag-aaral na yun. So iniwan ko si RJ, hindi ko makalimutan nun eh. Umiyak pa yun. Sobrang close kasi namin. Grabe, parang kailan lang ang hirap ng buhay. Vendor, ito yung cart namin. Ito yung lumang bahay namin. Akalain mo hindi bahay. Ay. Dito kami nakatira. Ito yung bahay namin nung bata pa ako. Dito, time, wala kaming kuryente. Mahirap talaga maging mahirap eh. Kaya minsan yung palamig namin, pag tag-ulan, wala talaga kaming pagkain. Pag nagbabaha, kala mo Titanic na eh. No? Mahirap talaga kapag nagbabaha. At itong bahay na to, ito yung simbolo na talagang walang-wala. Ang hirap maging tindero eh. Na yung kinalakihan ko, lolo ko tindero, papa ko tindero, pati naging anak na pinamana, yung kahirapan, tindero din. Sabi sa akin, RJ, sama ka sa akin, kakain tayo. Eh ako naman, hindi ko naman sinasabing patay gutom, pero gusto ko talagang kumain. Dinala ko siya sa Daddy Ed's, tapos sabi ko sa kanya, Jay, order ka nung pinakamahal na gusto mo. Kainin mo. Yung time na yun na may nag-alok sa akin na pili ako kahit ano, masarap sa pakiramdam eh, kasi bakit? Ako yung galing sa wala. Halos kumain ako, yung naranasan kong kumain, tapos yung tipong masisiar, kakain ulit, talaga pong sobra. Na dito ko naranasan na sabi ko, pag sumama ako dito, meron mangyayari sa buhay ko. Sa TPC, tignan nyo, 16 years vendor, 7 years repeater. Sa labas, hindi kayang tanggapin to eh. Yung dating nagtitinda lang sa sidewalk vendor, yung dating walang pangarap dito sa TPC, na kahit sino ka, na kahit ano ka, willing ang TPC na tumulong sa'yo. Dumating yung time na sumali siya sa TPC. Nakabalitaan ko ng TPC, sinasabi niya sa akin, maganda, pupunta ng bahay yan. Pag pumunta ng bahay, gigil na gigil. Talaga inalok na sa akin TPC. Sabi niya maganda yung TPC. Nung in-invite ko si Kuya noong last year, 2012, December, halos ayaw maniwala sa akin yan. Kasi nalugi na sila sa mga networking, sa mga investment scam. Ang matindi pa nun, pagkatapos na ikwento sa akin, maganda ang TPC, manghiram ng pera yan. Kaya 100, 50. Hindi mo makalimutan, pag inabutan ko yan ng pera, sasabihin ko, ingatan mo yan ha. Kasi may asawa na ako, inisip ko malagay yung pera. Dito ako nagsimula. Dito ako nagsimulang mangarap sa simpleng sapatos na to. Kasi bakit? Sa tagal kong pagtitinda, hindi na to napalitan eh. Nung high school ko pa tong sapatos na to, sabi ko, Lord, nawa mapalitan to. Kaya naghanap ako ng opportunity na pangarap ko lang noon, simple lang, magkaroon ng sapatos. Nung sumali ako sa TPC, hindi naman po ako nabigo. Nung 1 month ko sa TPC, pagdating ng January, naging collection siya ng sapatos. Binalik-balikan ako hanggang bumabalik siya sa bahay, palaki ng income niya.
kinulit-kulit ko siya, yung tipong nung kumita na ako ng malaki, yung tipong papakainin ko silang dalawang mag-asawa, yung tipong kakain kami sa Yellow Cab, pagkatapos sa Yellow Cab, kakain pa kami sa Jerry's Grill. Hanggang nagtanong sila sa akin, kasi bakit? Halos wala na rin sila nung that time na yon. So sabi ko sa misis ko, Mami, try na natin kasi si RJ nga hindi nakatapos yun. Na-realize ko, yung lolo ko namatay walang kotse, papa ko namatay walang kotse. Pag inulit mo pala yung sistemang ginagawa ng magulang mo, kasama mo, yun din yung resulta. Kaya napaisip ako, nung nag-join ako ng TPC, hinataw ko ng todo, binigay ko lahat ng effort, lakas, puyat, pagod. Kasi yung puyat at pagod pwedeng may tulog eh. Ayun, ako yung kauna-unahan, within 3 months and 2 weeks, ako yung kauna-unahan nagkaroon ng kotse sa TPC, yung Chevrolet Spark. Pagdating ng 8 months, naging top 8 ako ng company, ng first year anniversary, na after 10 months nun, doon ako nagkaroon ng pangalawang kotse, yung Vios, kulay red. Nasabi ko, grabe, within 10 months lang sa TPC, nagkaroon ako ng 2 kotse. Nasabi ko, walang ganito sa labas. At lalo ko nangarap, nasabi ko, pwede palang mangarap kahit kotse ng mga senador, gobernador. Pagdating ng February 24, 2014, 1 year and 2 months ko sa Telepreneur, doon lumabas yung tinatawag kong sasakyan na Ford Expedition. Yung Expedition na to, kala mo yung aircon, basuka eh. No, ang maganda dito, malaki siya, pampamilya. Na hindi ko inaasahan na nagsimula lang ako dati sa bike. Yan, nagunguwang yelo. Yung pinangahatid ko. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng ganitong sasakyan eh. Decide kami ng asawa ko, nag-join kami sa TPC. Dala na rin namin na dito maabot namin yung pangarap. Within 10 months, grabe, pinagtulungan namin. Ngayon, nakakotse na rin yung kuya ko. Tapos sa loob ng 1 year and 3 months, ngayon, pinapatapos na nila yung bahay nila. Matatapos sa June 2014. Tagsibol, taglagas, lahat ginagamit na. May sakit, bata, matanda, may ngipin o wala. Lahat na ng kasarian gumagamit ng load. Ibig sabihin, kahit bumagyo, lumindol, magkayolanda, yung produkto ng TPC lalong tatangkilikan kasi ang product namin is necessity na, ginagamit na. Load business siya. Para sa TPC na members, sabi ko nga, hirap, pagod, sakripisyo, wag mong idaan yan sa isip. Kasi pag sa isip mo yan dinaan, mapapagod ka. Lagi mong idaan sa puso. Kasi pag sa puso, kaibigan, lalo mong mamahalin ang negosyo. Tinulungan